Good morning, good morning. Yan. Pakita natin yung mga magagandang halaman. Dito mismo lang yan sa loob ng ah, resort. Yan o. Diba? Na kung saan ay dito tayo nagjo-duty. So ito, meron na silang mga bulaklak. Yan. Yan. May mga bulaklak na sila. Ako naniniwala ang Diyos ay mahilig sa mga variety. Yan. Ayan, o. Mahilig siya sa mga variety. Varietying halaman. Varietying kulay. Yan. Di ba? So mahilig talaga siya sa mga variety. Kasi siya yung creator ng lahat ng uri ng halaman. Ang bawat halaman ay may kanya-kanyang uri ng bulaklak. So nakita nyo yung kagandahan na may mga iba't ibang uri, iba't ibang klase ng halaman. At bawat halaman ay may kanya-kanya silang gandang taglay. Yan. Kagaya nito si Gumamela siguro yan, di ba? Kita nyo yung si Gumamela. Ang lit lang niya. At ito, hindi ko alam kung anong pangalan nito. Pero meron din siyang katangian na kanyang pinalalabas katulad ng kanyang bulaklak. Ito pa. Alam niyo ba kung anong klaseng halaman yan? Diba? Ito, si Gumamela na naman. So, meron silang kanya-kanyang gandang taglay. Yan. Kaya talagang naniniwala ako na ang Diyos ay mahilig sa mga variety of halaman. Diba? Hindi lamang siya mahilig sa mga variety halaman, kundi mahilig din siya sa iba't ibang kulay. Ayan. Kaya nung nag-create siya, iba't ibang halaman, iba't ibang klaseng bulaklak, ayan, at iba't ibang klaseng kulay ng bulaklak. Ayan, oh. So hitik na hitik sila sa bulaklak. Ayan. So kay gandang tanawin, kay gandang pagmasdan, lalo na sa umaga kapag ka ikaw ay bagong gising. Yan. At ang bubungad sa iyo ay ang magagandang bulaklak na kung saan ang Diyos mismo ang nag-create sa kanila. Yan. Yan. So that's the creation. Ang Diyos ay lumikha ng iba't ibang klaseng halaman, meron silang iba't ibang klaseng kulay din. Yan. That's God. Mahilig sa variety. Diba? Yan, o. So, ganda. Gandang pagmasdan pagka ikaw ay bagong gising. Sa iyong bakuran, makikita mo yung mga yan. So, nagpapahiwatig na isang mapagpalang umaga, di ba? Mapagpalang umaga, magandang umaga. Yan. Sumisimbolo ng kapayapaan. Yan. Peace be with you, sabi nga. Yan. Yan ang sinisimbolo ng halaman. Matatandaan nyo yung kalapati na nagmula doon sa arka sa daong. Yun yung kalapati
na nagmula sa arka o daong ni Noe after ng baha, nung pinakawalan si Kalapati tsaka si Uwak, di ba? Yun yung kwento doon eh. So si Uwak hindi na bumalik sa daong o sa arka, pero si Kalapati, after na confirm niya na humupa na ang dagat, ang tubig, siya ay bumalik na siya sa arka. Yan. Nung bumalik na siya sa arka, bilang patunay na humupa na ang tubig, bumaba na, ay may dala-dala siyang dahon. Yan. May dala-dala siyang dahon. Anong klaseng dahon yun? Dahon ng kapayapaan, dahon ng panibagong pag-asa. Yun yung dahon. Alright. Yan. Diba? Nagaganda ng bulaklak. Mapapansin nyo yung puno na yan. Tingnan nyo yung puno. Oh. Ganda, di ba? Malit pa lang yan, di pa siya lumalaki. Yan. Yan yung mga halaman dito sa resort. So hindi pa rin siya ganun tawag dito, kaganda, dahil sa hindi pa naman kasi siya operational. So once na nag-operate na to, sigurado yung maintenance ng mga halaman na yan ay maayos na. Yan. So ang ganda ng idea ng may-ari. Ang nilagay niyang mga halaman, yung mga hindi masyadong nangangailangan ng maintenance, hindi nangangailangan ng maraming tubig para diligan araw-araw, di ba? Marami kasing ganyang halaman eh. Yung iba kasi pagka tinanim mo, kailangan diligan sila araw-araw. Pero itong mga nilagay niya, hindi. Kaya matibay sila sa tag-init. Yan. Alright, so yan ang mga view dito mismo sa resort. Yan. Meron pa akong ipapakita sa inyo. At isa nga sa pinagmamalaki ng resort ay yung kanyang mga tanim. Yan. Bonsai. Yan. Tignan nyo kung anong klaseng prutas ito. Di ba? Yan. Hitik na hitik sa bunga. Di ba? So marami yan. Maliliit pa lang sila, pero namumunga na sila. Yan. Yan. So hitik na hitik sila sa mga bunga. So hindi yan kinukuha ng may-ari, hindi niya pinapipitas, kasi nga nagagandaan siya sa kanilang mga bunga. Yan. Kita niya? Yan. Alright. So yan yung mga pinagmamalaki ng resort. Okay. So nakapaligid dito, malamang isa ito sa mga darayuhin ng mga customer niya. Ito
ito yung kanyang ipapakita sa mga tao na hitik sa kagandahan, natural. Yeah, yeah. Gaya ng sabi ko, talagang ang inilalagay niyang halaman, yung mga hindi masyadong nangangailangan ng maintenance. Yan. Alright. Ang gaganda niya, di ba? Ang gandoon yan. Okay? At hindi lang yan yung mga puno na yan. Nakaabang na yan eh. Yeah. Imaginin mo kapag umabot ito ng 10 years o 5 years pa lang siguro. Yung mga puno na yan. Yeah. Ang gaganda. So dito sa lugar na to, after 5 years siguro, dahil sa mga puno na yan, napaka-presko siguro sa lugar na to. Yan. Yan. At kaharap niyan yung function hall. Nandito yung mga bilyas niya. Ayan, gandun. At bawat bilya ay may kanya-kanyang sariling swimming pool. Yan, gandun yan. Okay? Ito. Yan ang isa sa mga aabangan natin na kapag ito naging operational na, gaano kaya kaganda ang resort na to. Yan. Yung mga puno niya, hindi basta-basta klaseng puno lang. So, kung natatandaan nyo yung mga yan, yung namumulaklak yata ito ng orange, di ba? Ayan. Ayun. Alright, so yun lang po. Thank you very much at maraming salamat sa panunood. God bless you.